O Reyna ng Langit, magalak ka, Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong maligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magstayo ang lahat. Atin pong isama ang ating mga kapatid sa banal na misang ito, ang ating mga kapatid na may sakit, humihingi ng panalangin, mga kapatid nating yumao, mga nahihirapan sa buhay, depressed dahil sa pandemic. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo po ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong pagkiliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang. Iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matawid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag ng paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong pinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Anong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila, sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa panahon natin ngayon, maraming mga signs or yung kahit ilagay na lang natin sa mga ordinaryong signs. Kahit na magpunta ka sa mall, hindi ka makapasok kapag wala kang face mask, wala kang face shield, Ganon din, di ka rin makasakay sa mga publikong sasakyan katulad ng jeep, bus, eroplano, barko. Siguro kung barko, hindi ko pa na-try, Kailangan na ganyan. Hindi ka kasi nakapaskil, Kapag wala kang mask, hindi ka makapasok. At kapag pupunta ka naman sa, mag-ikot-ikot ka, mayroon din nakapaskil sa community pantry, lalo na sa community pantry, nakalagay doon, kukuha ka ayon sa iyong kailangan at magbigay ka ayon sa iyong kakayanan. Pero nakita nyo ba ngayon ang nangyari sa Facebook, sa news? May grupo ng mga kababaihan, may dala pa ng eco bag, Pero ganun pa man ang kanilang ginawa, Di ba nakapaskil doon? Kukuha ka ayon sa iyong pangangailangan o kailangan. Dahil nagdala sila ng eco bag, ay ubos. Box lang ang natira, at saka lamesa, at saka payong. Pero kung titignan ninyo, may awa pang ang mga babaeng ito. May awa pa rin sa kanilang puso. Bakit? Dahil sabi ng may-ari, dahil iniwan pa daw yung lamesa, hindi na nila dinala. Ganun pa man, ang tao, may ano pa rin, May kunting awa pa rin. Sa ating ebanghelyo, ito din, ang mga tao humihingi ng signs or kababalaghan. Sabi pa dito, ano po ang kababalaghang ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Yan yung challenge nila kay Jesus. Sapagkat binalikan nila ang unang sulat, na ang mga tao noon, ang kanilang ninuno ay tumanggap ng pagkain galing sa langit. Pero tinutukoy nila na si Moises ang nagbigay, kaya inayos ni Jesus. Sabi ni Jesus, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo, kundi ang Ama kong nasa langit. At nung kapanahonang iyon,
alam naman natin, no, na si Jesus ay nasa langit. Isa din siya siguro ang nagbigay. Siyempre, Diyos siya. No? Kaya sabi ni Jesus, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit. No? Wika nila, Ginoo, bigyan po ninyo kami ganyan na pagkain. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Tandaan ninyo, una ang sabi ng mga tao, ano po ang may bibigay ninyo, no? Mapakita ninyo upang kami ay manalig. Hindi pa sila pala nanalig kasi naghihintay pa sila. Hindi pa sila naniniwala kay Jesus sapagkat naghihintay pa sila ng gagawin ni Jesus na kababalaghan. Kaya sabi ni Jesus, ang lumalapit at ang manalig sa akin ay hindi na magugutom at mauuhaw. Iano natin ngayon ito sa ating buhay ngayon. Bakit may pandemic? Hindi ito kagagawa ng Diyos. Bagkus tayo ang tumalikod. Ito pala ang mangyari sa tao kapag tumalikod sa Diyos. Magkakasakit, may gutom, maraming mamamatay, minsan gera, minsan sasakupin tayo. Ganon ang tao kapag tumalikod sa Diyos. Hindi ito magagawa ng Diyos na bigyan tayo ng sakit. Pero ito yung kagustuhan ng tao. Dahil tumalikod tayo sa Diyos, ito na ang nangyari sa atin. Nagkaletse-letse na ang buhay natin. Kaya po sabi ng Diyos, ang lumalapit at manalig ay hindi na magugutom at mauuhaw. Kaya pala, kapag tumalikod tayo, ibig sabihin, hindi tayo lumalapit. At ang taong tumalikod sa Diyos ay hindi nananalig sa Kanya. Ang taong tumatalikod sa Diyos, isa lang ang kanilang pinapanaligan. Walang iba kundi ang kanilang sarili. Akala kasi ng mga tao, akala kasi natin, na tayo'y matalino na dahil sa modernong panahon na tayo. Kita nyo, kahit anong moderno, dumating yung virus, may vaccine agad. Dahil sa katalinuhan ng tao, may vaccine agad. Pero nagme-mutate. Ibang variant na naman. At iyan ang pinakamahirap ngayon. Kaya sumipa ngayon tayo, dumami ang may sakit, dumami ang namatay. Sapagkat, minsan ang vaccine na ginawa ng tao ay hindi sang-ayon o hindi nararapat sa bagong variant. Ganito tayo kahina. Titignan natin, ang hina pa natin. Kapag tayo tatalikod sa Diyos, walang mangyayari sa atin. Mauubos tayo. Kaya pasalamat tayo, sa walang mga sakit. Dahil ang Diyos ang nagpuprotekta sa atin. Hindi ko sinasabi ng namatay at may sakit ay hindi pinotektahan. Pinotektahan din sila. Hindi ko lang alam sa anong paraan. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, simple lang ang gusto ng Diyos, lumapit at manalig. Alam nyo, noong una pa, kapanahunan pa ni David, ni Moises, ang taong tumatalikod sa Diyos ay walang napapala, kundi sakit at kamatayan. Ganun palagi ang kanilang. At hindi ibig sabihin, na mabait ka, ay proprotektahan ka na. At hindi ibig sabihin masama ka, mamamatay ka na. Ang Diyos lang ang nakakaalam. At ganun pa man, ang sakit na ito ay hindi galing sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagmamahal. Ayaw niyang makita nagkaganito tayo. Gusto niya tayong tulungan.
Kaso lang tayo, ayaw pa natin. Tumatalikod pa tayo. Hindi pa tayo nagbabalik loob sa Kanya. Nakita ninyo? Ilan lang nagsisimba? Ilan lang nakakaalala sa Diyos? Sa lahat ng ginawa ng Diyos, ilan lang ang bumabalik sa Kanya? Ilan lang ang nagpapasalamat sa Kanya? Mga kapatid ko po kay Kristo, sinabi na ng Diyos na ang lumalapit ay hindi na magugutom at ang manalig sa Kanya ay hindi na mauuhaw. Bakit may uhaw at gutom? Dahil hindi pa tayo lumapit at nanalig sa Kanya. Mawawala din ito kapag tayo ay magbalik loob sa Diyos. Kaya po sana, no? Ang prayer natin, ang panalangin natin, ay doblehin natin. Oo, aminin natin na minsan hindi na tayo nananalangin. Depressed na tayo. Nawawala na tayo ng pag-asa. Nagugutom na tayo. Hindi na natin alam kung saan kakapit. Lalong-lalo na sa natamaan ng sakit. Wala na silang magawa kundi umiyak. Wala na silang magawa kundi magmukmuk. Nananalangin. No? Kaya po, minsan, ang natamaan ng sakit, no? Nagbabalik loob sa Diyos. Maraming mga nagsabi na kapag ako ang gumaling, ibibigay ko na ang lahat ng oras ko sa Diyos. Kaya tayo mga walang sakit, habang wala pa tayong sakit, ibigay na natin ang oras natin sa Kanya. Sapagkat nasa kamay lang ng Diyos ang lahat ng ito. Pwede niya anytime, anywhere, tatanggalin. Hindi ko lang alam, no? Kung ano pa ang gustong ipaabot ng Diyos sa atin. Siguro malinaw naman, no? Na tayo'y mga makasalanan, nagkasala ng lubos sa Kanya. Kaya po sana magbalik loob. Please all stand. Inanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Ang ating itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaong palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinalalakas ng Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin din pong isama ang ating mga kakilala, kaibigan, at membro ng pamilya sa ating mga personal na intensyon. Itulog natin ito sa Diyos upang sa ganun ay mapakinggan ng Diyos at gagawin ayon sa ating kagustuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa
at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay. Kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa aming habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang kumpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang hinihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magstayo po ang lahat. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami at diyan sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampo sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let us sing to every nation, He is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.